pakibasa. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibig. Amen. Thank you, Lord. Isa pa. Pakiulit, Myla. 115 verse 3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibig. Huwag po natin pag-aaralan ay the sovereignty of God. Ito po yung ating pag-aaralan. The sovereignty of God. Naririnig yun yung sovereign, di ba? Ano ba yung sovereign? Yun po yung nakapangyayari, powerful, almighty. No one can thwart His plan. He can enforce His plan and will. He can make a law and enforce it right away. Kung gustuin niya. He has the highest authority for making and enforcing a law. Supreme, unrestricted power. Nananakop, kaya na may kapal. Sabi nga sa Isaias, ang nakaunat kong kamay, sino ang pipigil? Bagamat ang Diyos po ay sovereign, hindi po siya controlling. Kung necessary, kung kailangan, ini-impose na yung kanyang sovereign will. Tuto sila kung gusto patayin ng isang tao eh. Lahat ng tao, isang oras lang, isang click lang eh. Kasi nga sovereign siya. Kita niyo yung pagpipigil ng Diyos. Minsan nga, nasandihan niya mga alaga dahil sa kawalang pananampalataya hanggang kailan po kayo. Hindi. Kapag nilingkod sa Diyos, maraming pagtitiis. Kaya, yung pong sovereign nakapangyayari Diyos na hindi mo pwedeng pigilin ang kanyang plano. Tulad ngayon, di ba? Tao pasama ng pasama. Eh, ang isang anghel po, kaya pumatayan ng 185,000. Pwede in 1 minute. 100. Di ba nung si Jesus po ay huli niya. Huli niya. Di ba si Pedro nagkaroon ng ina? Pinagayot siya ng sabi ni Jesus, pag mo ginawa niya, balik mo yan. Hindi mo ba? Isang hingi ko lang sama. Magpapadala sa kaagad ng 12 legions of angels para ako i-depensa. Kaya isang anghel kaya pumatay ng 185,000 in 1 minute. Tapos 20 legions of angels. Kaya baka for 1 minute lang, kaya patayin ng Diyos through angel lang eh. Ang tao sa buong mundo. Kasi He is sovereign. Makapangyarihan sa lahat. Kaya lang hindi siya controlling. Nagbigay siya ng panuntunan at oras at panahon para sa isa't isa. Kaya ini-impose lang yung will niya kung kailangan. Pero hindi natutward yun. Tignan sa Job. Chapter 42. Job chapter 42. Chapter 42. Mga unang talata. Nang magagayo 1 and 2, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay. At wala kang akala na mapipigil.
Walang akala o plano ang Diyos na mapipigil. Pwedeng sometimes madelay, pero hindi po natin pipigil. Sa Isaiah chapter 14. Isaiah 14. Isaiah 14. 24. Ano po sabi rito? Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang inisip ko, gayon ang mangyayari. Kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Dito sa tuloy na aking nalansagin ang taga-Assyria sa aking lupain at sa aking mga bundok, ay yayapakan ko siya sa ilalim ng mga paa. Kung magkagayon mahihiwalay ang kanyang atang sa kanila, at ang ipinasal niya ay mahihiwalay sa kanilang balikat. At ito ang panukala na aking pinukala sa buong lupa. At ito ang kamay na umulan sa lahat ng mga bagay. Sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, sinong wawalang kabuluhan. At ang kanyang kamay na nakaunat, sinong makapag-uurong. Sabi rito, yung kamay ng Diyos na nakaunat, may talata sa Matthew chapter 3, sabi ni John, nakaamba ng palakol. Sa ugat ng puno. Kumbaga sa bilyag, pininahan na yung ugat. Sa mga puno nilang bubunga, nakaamba na yung palakol. Abe, yung nakaunat kong kamay, sino pipigil? Wala po ang kapigil sa panukala ng Diyos. Kaya lang, ang Diyos ay nag-ooperate according to His timetable. Doon siya sumusunod sa timetable. Pero sometimes, because of faith, binibreak ng Diyos yung mga dispensation. Yung pong babae na Syrophoenician, yung mga taga mula sa paligid ng Israel, yung pong kanyang anak ay demon possessed. Nahihirapan. Lumapit siya kay Jesus. Sa mga alagad. O mga alagad naman kayo ni Jesus, pagalingin yung aking tulungan niyo ako. Huwag mo kami guluhin. Ilapit niyo ako sa Panginoon. Gagampalayan mo pa ang Panginoon. Ginawa ng babae, Gentile po siya, hindi sa Hudyo. Pag sinabing Gentile, hindi Hudyo. Sinusunod yung mga Gentile. Hindi Hudyo. Lahat ng tao hindi Hudyo. Hindi. Lumapit siya kay Jesus. Diba? Kahit si Jesus, tinarang daw siya. Sabi ni Jesus, ginan. Hindi marapat. Ibigay tinapay sa aso. Ito ang sa katangian ng mga good mothers. They can accept hard words. Mga painful word for the sake of their children. So, may kanta ng Sinore. So, children obey your mother. Tanayin ba yun? Mas dakila pag-ibig ng nanay mo kaysa nobya mo. Sabi mo, magtuwaksa ka ng nanay mo, hindi mo masunod. Magdating sa nobyo mo o nobyo Hindi lang dakila pag-ibig ng nobya o nobyo mo sa nanay mo. Kita mo, sinabi ni Jesus, aso ka Inang, hindi marapat ibigay tinapay sa aso. Tanggap na. Pero, umalis na ba yung babae? Hindi. At sabi pa ni Jesus, at hindi ito panahon para sa mga Gentile. Andito ako para sinugo sa mga nawawalang tupa ng Israel. Ibig sabihin, dispensation pa ito ng mga Hudyo. Sila muna ang aking abutin. Pagkapako ko sa krus, pagkamatay ko, magre-resurrect ako, ibibigay ko sa kanila yung anointing, tsaka kayo aabutin.
Ano sabi ni Jesus? Kaya hindi pwedeng bigay tinapay sa ako. Minsan paglapit sa Panginoon, baratuhan din. Hindi pwedeng yung tamlinika, yung report. Kita mo si Jacob nung lumapit sa Panginoon. Si Jesus yun. Ano sa Bible, nakapagbuno si Jacob sa akin. Pero later, sabi ni Jacob, nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Binago yung kanyang pangalan. Mula ngayon, hindi na ako pangalan ko ni Israel. Si Jesus lang nag-change ng name. Basahin sa Bible. Mula ngayon, Simon, tatawagin ka ng Pedro. Ano ginawa ni sabi niya sa angel, pagpalain mo ko. Pero si Jesus yun, pagpalain mo ko. Una angel, later, nakita mo ang Diyos ng mukha, amin ba yun? Hindi ko sa pinagpapala. Sabi na ako ngayon. Ako umagana, tawag na lang ako. Sabi niya, hindi mati. Hindi ko pinagpapala. Hindi ko pinagpapala. Nagpatalo yung angel. Kalau may angel, bulo braso. Sige. Bagbasan mo. Sabi ni binasbasan siya. Ano pangalan mo? Ba't mo tinatanong? Yaman din lang kamangha-mangha. Diba? He is Prince of Peace. His name is Counselor. Ano pa? Wonderful. Wonderful. Isa rin ang 6. Ako may kutub, hindi masyado kayo nagwawala ng Bible. His name is higher. His name will be called Prince of Peace. Wonderful. Kamangha-mangha. Kaya sabi, ano pangalan mo? Ba't mo tinatanong? Yaman din lang kamangha-mangha. Si Jesus yun, mga kapatid. Pinagpala. Ano sabi ng babae? Hindi na dapat bigay tinapay sa aso. Ano sabi ng babae? Opo, Panginoon. Lumebel yung babae sa kanyang dapat i-level. Hindi naman siya anak ng Diyos eh. Hindi naman siya Hudyo eh. Pero yung faith, anak ng Diyos sa tao yung faith. Yung faith. Ang sinus ng palataya, binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Yung faith na kay Christ eh. Sabi naman po, Panginoon, aso nga kami. Pero di ba yung aso, pag kumakain yung mga anak, pag may nahuhulog na kani, kaprasong pinapay, o karne, whatever. Di ba pupunta yung aso doon sa ilalim ng lamesa, pinapayagan na ng amo yun. Pinapayagan na ng mga magulang yun, hindi na sinasaway yung aso. Kumbaga, kahit konti na ilang nahuhulog na biyaya at miracle, ano sabi ni Jesus? Ginan! Ang laki ng iyong pananampalataya. Ihinto ko mo ng dispensation for the Jew. I will give you your kahilingan. Sige, magaling ka na. Umuwi ka na, magaling na. Yung faith, ihinto na Jesus yung dispensation. Okay. Ako sinuko sa harapan ni Israel. Ba't sisingit-singit ka? Later pa kayo. Kaso because of faith. Ama, tayo na. Ito mo natin. Lakas ang faith dito eh. Kaya natanggap ko yung blessing. Ang paglapit sa cross ay pagka alam mo na, huwag mo na pagpilitan. Pero kung hindi pa alam, parang mukhang pwede pa rin. Para namang revelation maliwanag, ay pagpilitan mo. Hindi yung, hindi pwede. Pwede na ako. Pwede sa Kristiyan. Niligawan mo yung nobya mo, kung nililigawan ka, hindi kasi ganun ba? Uwi na ako. Pastor ako ulit, 3 beses kung niligawan yan. Ay, wala talaga. Gusto ko marunong. Sabi, tingin ko, sabi ko, pinag-aralan. Wala talaga. Pangatlo na. Ayaw pa, gawa ko sa kamay. Salamat sa kamay ito. Nabinigay mo sa akin para maging asawa.
Mag-aakakakali, pati January, April. Ay, sa spora ko niya. Tignan ko kung profit ka. Kinasal kami, April. Pagkatingin mo, alam ko ng pag-bribe lang kasi. Pag pa naman pagpipili, kung wala mo namang ayaw lang yun, wala pag-pili. Kaya lang ito, bribe. Binaset ka lang dalawang beses, kaya naiiyak. Nakapag-isip-isip na ako. Nag-bribe ka lang kasi. Yun yun. Pero pagka hindi will ni Lord, kung magpilitan, babaya ka lang. So, yun nga nangyari, gumaling po itong babae. Yan ako. So, ang Diyos po yung kanyang sovereign will ay hindi ka ganito ini-impose sa mga believers. In the past, pag ikaw ay bagong Christian, hindi ini-impose sa'yo ng Diyos yung sovereign siya, di ba? Gradual. Pinapadama sa iyo ang iyong pag-ibig, mga blessing, mga favor. Kaya, di ba, nagpapatuto tayo sa blessing ng Diyos. Yun mo na pinadama niya, hindi mo na yung kanyang sovereign will. Unti-unti ka na igadaan sa process. Sa discipleship, to develop you as a soldier and to develop you ultimately to be like Christ. Maging tulad ka ni Jesus. Romans 8:28. Isa sa ultimate purpose ng Diyos sa lahat ng Christian is to be like Christ. Ang basihan ng ating karakter, hindi pastor nyo, hindi katabi mo. Kamukha na ba ako ni Kristo? Yun yun. And God will develop you as a soldier. Soldier of Christ. Bakit? Because later on your life, you will face a lot of battle. Pag baby Christian ka, walang masyadong battle. You will face negative forces. Paalala ko sa mga parents. Yung mga anak niyo, pabayaan mo rin po minsan-minsan, mag-prostrate, mag-pay. Kasi, nagkakaroon sila sa isip, puso mag-strive, to fight. Pero yung anak mo, laging lahat ng hinihingi, binibigay mo. Lahat, hindi nakaranas ng frustration. Mahirapan naman sa buhayan, pagdating ng tayo. Because the world is full of frustration. Of course, on the positive side, meron din namang blessing. You will face hard people. Makakasalamu at makaharap mo, mga tao, mga walang puso at walang kaluluwa. Tapos, yung anak mo, bawat bigay, mamili, tapos paglabas, nasa loob mo yung tao walang kaluluwa. Nung ako po ay 7 taon, 7 or 8 years old, ang saya-saya ko na wala akong problema eh. Palaro-laro lang ako eh. Pagkain na problema. Meron naman akong katal, magulang. Ano lang kami, magpreso, taguan, abulan, lusong tinik, biola kamatis. Alam ba yun, biola kamatis? Ang dami. Tuwa ako nun. Sabi ko, wala lang ako. Sabi ko, mag-explore na ako ng konti. Siguro mas masaya pa. About half kilometer away from my house, our home. Or maybe 1/3 lang, 1/4 kilometer. Pumunta ako, balik dito, sabihin natin hanggang SM. Nakakita ko ng perya. Tapos meron yung beto-beto. Ano na yung beto-beto? Yung gano'n, tek, tataya kayo, gano'n. Tapos meron daw mga, ang daming palaro eh. Ang daming palaro. O meron doon, mga bakla, nagkakantahan doon.
Nanonood ako nun eh, mga nagsasayaw. Ang sabi ko, sayaw dito. May Ferris wheel! May Ferris wheel! Tapos may iniikot na aeroplano siya, pero sasakyan ng bata. Ang saya! Ang saya ng buhay! What a wonderful world! Ang saya pa ng buhay. Tapos may lumapit sa akin, dalawang bata magpatanda sa akin ng konti. Alam niyo yung mais na pusal, yung kinain ng laman, na nakatuhong sa, tinuhong sa stick ng barbecue, na isinulusod sa tae. Isinulusod sa tae. Lapit sa akin, dalawang bata. Ang saya ko ha! What a wonderful world! Ang demonyo! Saya ko eh. Kaya sabi sa akin, bata, ganda ng palad mo ha. Pwede bang makita? Saya ko eh. Ano yun? Isinulusod niya yung sa kamay ko. Sinulusod. Ang biro ko. Ang baho. Kamay ko, dalawang kamay ko, may tae. Kaya uwi ako lang ang gano'n eh. Umuwi ako lang ang gano'n. Hindi ko malagay sa bulsa. Akala ko ba, wonderful lang yun. Hindi ko alam, hindi mo ano pala. May mga nasamang tao pala. In this world, we will have trouble. But have courage, and have overcome the world. Tapos yung anak mo, pinalaki mo na ayaw mo masaktan, ayaw mo gano'n. Ako, patayan. Paglabas mo yan sa sarili mo, patayan. O kaya, hindi nilalabas yan. O patabayan. Kung mahal mo ang anak mo, hindi mo gagawin. Sabi ni Jesus, I am a good shepherd. Ang good shepherd, namamalo. Nagsasalita ng matigas. Iba yung good mother, saka yung kind mother. Yung kind mother, panibigyan niya, kahit nakakasama. Puro candy. O tama na, o sige, last na yan ha. Pagkakain, yung kind mothers, bigyan namin kayo. Sige, hanggang sa bubungin na yung ito. Pero yung good mothers o parents, sinabi ko na, tama na. Tingnan ko pa, lika na. Saan po yung tamang pagpapalo? Explanation muna. Ganun po mga good parents. Ito, nagbebay lang marami. Dahil hindi in-impose yung kanilang divine authority as parent, as mother and father. Problema ang mga anak nila. Di ba? Ayaw tumulong. At takot pa sila sa mga anak nila. Eh noon, mga bata noon, takot sa kanila magulang. May tatay na pagpiro lang. Pag inaabot ng pito, kahit hanggang doon, sabi nila yung dati yung pito ng tatay, atakbo. Kaya ang problema minsan sa mga parents, hindi nyo i-impose ang inyong divine authority. Sino ngayon ang problema? Kayo, kung tumagaling yung anak ko, kasalanan mo yan, kasalanan mo yan. 6 years old child, yun ang dominated sa bahay. Pag iyak mo, dami natin mali, kaya yan ang problema eh. You will face hard people. You will face people. Nung nagtrabaho ko, kaibigan kami, ganda na po kasama kami. Naitaasan ng konti ng posisyon, nag-isip leader lang. Nakababa yung walis. Alis sa harapan ko. Walisin mo yan. Alisin mo yan. Hindi na ako, kaibigan ko yun. You'll see. Baka naman ganyan kayo, ha? Huwag kayo ganyan. Sumagali mo, ganyan ka.
We will experience a lot of positive and negative things in this world. Tingnan po si Joseph. Kinaputan ng mga kapatid. Ipinagbili. Nagtrabahong tapat. Si Potiphar. Tinukso ng asawa ni Potiphar. Tanggi ng tanggi si Joseph. Tapos, ginawa ng asawa ni Potiphar, baka niyakap siya. So, umiwas na siya. Eh, nakakahilay kami niya. Nagsisigaw ng rail. Ay, pre, gagasay na po. Darling, patulong mo. Yan pala ginawa rito. Pinagkiwala natin, gagasay na po. Pinakulong mo ito, diba? O, paano mo yan yun? Paano nasa mo yun? What a wonderful world. Skies are blue. Narinig niyo? Clouds are white. The colors of the rainbow spread in the sky. People meeting, greeting. Hi and hello. Hi. How do you do? What a wonderful world. Meron ko na pala sa TV na bago sa isilan. Kalaro pa lang siya. Ayun na magiging nanay mo, ha? Ayan ang ano sa mundo. Buhay sa mundo. Eh na, maganda ng may mga concert. Ano pa yung Beatles eh. Eh, ang ganda ng nature. Gusto silang na po. Silang na po. Buntis si nanay. Silang na po. Ang ganda, mga samahan ng tao. Eh tapos nakita yung other side. Yung mga sa Africa na labas ang mga buhay pa, nakaandol sa isang karsada. Tapos andun yung anak na wala makain, nakasandal na lang sa katawan ng nanay niya. Tapos nakita niya yung World War II. Yung mga binibita. Ganun pala sa mga. Eh, nakuha ng nanay niya. Hindi na siya pinanganak. Kaya kita niyo ang nangyayari kay Joseph. Itigulong, walang kasalanan. Paano man yun? Kaya tayo tinetrain ng Diyos. Tingnan. Later on in your life, hindi lang yun. You will face demon in your life. Kaya Kristiyano, hindi dapat nilalaro. Lagi ko itong ginagawa dito, hindi kasi kayo nakakaraw sa demon. Pag binigay ka ng Diyos sa demonyo, para kang bubot na paglalaroan ng isang parang pusa. Sabi ni Paul, experience false brethren, mga bulang kapatid. You will experience false brethren. You will experience false friends. Alam ko si Pim, may kaibigan dati. Tinulungan eh, tinupunta. Kalahin mo din naman ako si Pim. Surprise! Surprise! May magta-try doon sa'yo. Later on in life, may magta-try doon sa'yo. Kung hindi ka prepare, kung hindi ka sundalo, ano ito po? Come Lord quickly, and you will face murder people. And you will face Satan. Hahatin mo sa ako later on. And we must fight this. Kaya natin Christian na, natuloy pa lang tayo. Hindi pwede mga kapatid, pakalalim tayo. Ang pakalalim tayo sa Panginoon. Kaya hindi gagawin yung post ng Diyos yung kanyang sovereignty sa atin eh. Itinentrain muna tayo. Later on in life, doon makikita ang sovereignty ng Diyos.
Yung kanyang will sa'yo. Yung iba, at early age, alam na niya. Iba, si John the Baptist, nalaman niya, ang will, ang sovereign will pala sa kanya ng Diyos, ay to be a martyr. Siya pala ay martyr. Mapapatay sa paglilingkod. Hindi alam niya ni Baptist yun. But later on in the ministry, di ba nakulong siya sa pagpipreach ng truth? Eh, hindi siya pinalalabas na Jesus. Sabi niya, puntahan mo nga si Jesus. Sabihin niyo kung siya talaga. Hindi man lang ako dinalaw dito. Hindi man lang pinadala si Tomas, si Pedro, si Juan. Sabihin niyo kung siya nga. O, may mag-iintay pa tayo. Ano sabi niya ito sa kanya? Sabihin mo kay Juan sa mga agad na pinagagaling mo sakit, binubuhay ang patay. Ang mula na nakita, pinangangaral ng Ebanghelyo. Alam niya di Baptist, yun ang Bisaya, gagawin ng Bisaya. Hindi na Bisaya. Sa loob ni John di Baptist. Ako pala ay martyr for Christ. Ako pala ay mamamatay sa paglilingkod sa Panginoon. Tinimpose na ng Diyos yung kanyang sovereign. Yan ang perfect will ko sa'yo. You will die serving me. Eh kung bata ka pa, di sabi siya ng Diyos yung mag-abroad na lang ako, mamatay pa na ako. Kaya ang Diyos po, may mga specific call sa akin niya. Kaya alamin natin, kaya ba nag-i-struggle? Kaya wala tayo nakapokus sa blessing. Ngayon, baby Christian tayo, baby Christian tayo later on. Pag sinabi na nga, anak, pinayaman ito. Gagawin ito. You're faithing the minister. Ang problema, mahal mo rin yan. God will use others. Kaya yung pono na napakahalaga po na maging malaman natin ang sovereignty ng Diyos. Di ba maaga pa lang na nalalaman na nila, sabi ni Jesus, si Pedro, will be fisher of man. Hindi ka na makinisda. Kaya lagi tayo bukas sa calling na, hindi lang isip natin puro dito. Ang prosperity doctrine, God prosper. Totoo yun. Ngunit hindi lang yun. Paano martyr ka pala? For Christ. Lahat po ng mga alagad, isa lang hindi matay. Isa lang po hindi napatay dyan. Itinapon na nga yan sa kumukulong langis eh. Mga pa rin, hindi namatay. Ginawa ni yung Emperor of Dok na yata tayo. Akala nila mamatay na. Mamatay na rin niya, kumukulong na rin eh. Tapo na yan sa Patmos. Hindi na siya di Baptist sa Patmos. Siya na, siya dyan. Beloved. Ayun, doon nag-reveal siya ito sa kanya. I am the Alpha and Omega, the Almighty God. At ito mangyayari sa mga uling araw. Matakot ako. Matakot ako na hirap ng mga apostol. Noon po natin, Christianity, hindi mababaw tayo. Mga matampuhin, ayaw matuwid, ayaw makurek. We will face demon. Tingnan yung sovereignty ng Diyos sa buhay ni Diyos. Di ba? Tingnan ang magulang. Kinauputan ng mga kapatid, inulong sa balon. Papatay na sana. Pagbili na lang, naging slave, napulong. Nagkamulo, yung kaibigan tinulungan. In-entertain niya yung grave o nakalaya. Sabi, makakalaya ka, ayos pa ng ginip. Pag nakalaya ka na, huwag mong kalimutan, hirap po ito. Hindi na siya, kaya mo talaga siya for 2 weeks. But because of God's sovereignty, lahat ng karanasan ni Joseph, all the way, para sa Diyos. For His sovereignty, patungo yun sa Prime Minister. Patungo yun sa kanyang pagka-Prime Minister. Isa doon sa pangyayari yun na hindi nangyari. Hindi siya magiging Prime Minister. Kung hindi siya pinagbili ng kanyang mga kapatid, hindi siya magiging Prime Minister.
Kung hindi siya nabili ni Potiphar, hindi siya magiging prime minister. You see the sovereignty of God? God can turn evil into good. All things work together for good for those who love God. Kasi mahalin Diyos si Pandalay. Hindi niya kayang pagtaksilan ng Diyos. Yung tinutok sa sarili asawa ng Potiphar na pagkanda ng babae, sabi, hindi ko magagawa sa harap ng ating Diyos. You see? Because we love God. Pagmahal ng Diyos, yung negative, positive. But all things work together for good. Tapos, di ba, tinuksan niya, asawa ni Potiphar. Hindi siya nagpapakot. Ano ginamit niya? Sabi na, Chik. Sabi na, let's go, takbo. Pinagbintangan, nakulong. Kung hindi siya nakulong, hindi siya magiging prime minister. Dumating kayo na, hindi-interpret yung isang bilang mo. Hanggang sa nakaabot kay Parao, nakaginit ka na si Parao, pero doon mag-interpret. Sa punto. Interpret ni Joseph, ano nangyari? Prime Minister. Bawat step doon, sa tingin mo, maybe sa tingin ni Joseph, puro trahedya to, puro trahedya. Patungo yan sa pagiging victorious. Patungo yan sa pagiging dakilang tao. Kita niyo, because of God, sovereignty. God is sovereignty. Puro negative ang ginagalan mo. Para ka lang, alam mo, kung mahal mo ang Diyos, kung wala ka ng Diyos. Sa parte naman ng God's sovereignty, yun nga sa mga believers, sa mga Christians, sa His sovereignty upon the world. Yun, sovereignty sa mga circumstances ng buhay. Kala ko, gano'n na pala yung nasa plano ng Diyos natin. The step of the righteous man was ordained by God. Yung mga lakad ng mga righteous ordained ng Diyos. Yung mga dadaanan niya, kasama kay mabuti, it is ordained by God. Ultimate purpose for good and to be like Christ. Kapag yung mundo naman, ikalagulong ng Diyos, diba? Ba't ganun? Pumapasok pa rin na the perfect plan of God. Revelation chapter 17. Meron doon masaya na sa bahay. 10 bansa, ibigay na kapangyarihan nila kaya tayo. Sabi ng Diyos, ilagay ng sa isip nila para ibigay kaya tayo guys ang leadership para mapuksa sila na. Ano yan? Revelation 17. Mga last chapter. Tingnan nyo si, di ba natukso sa yung balatas? Kala ni Satanas na kaya sa nasin. Hindi naman lumigaan Diyos, masterpiece ng tao. Ilang linggo lang yung bumaksak agad sa kamay niya. Tuwan-tuwa yung Satanas eh. Alam ng Diyos magkakasala ang tao. Alam naman ng Diyos magkakasala ang tao. Revelation 13:8. Nakaplan na lahat yan sa Diyos eh. Alam niya magkakasala. Ang plano niya, ililigtas na yung tao. And then, he will give ultimatum destruction kay Satanas. Pinagdialaw sa Satanas. 1 John 3:8. For this purpose, the Son of God manifests to destroy the works of the devil. Revelation 13:8. Mga sabi dito. 13:8 sabi dito. Ang lahat na nananaan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya na ang kanila ng pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yung Kordero, pinatay na yun eh. Sa plan ng Diyos, ayun na. Pinatay na yun. Kaya alam ng gusto yung mga natatanggap at hindi. At sa Revelation 20, pagkatapos
rapture, si Satanas po ay itatagay sa bottomless pit. After 1,000, si Christ magrurun lang 1,000 years. Dito, wala po si Satanas. 21. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon. Kita mo isang anghel lang ito eh. Ang matandang ahas sa Sang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya'y binulig sa kalaliman at sinarahan ng at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalan ng konting panahon. Pagkatapos ng rapture, bilang sovereignty ng Diyos, si Satanas dadalhin mo yung kukulong sa bottomless pit for 1,000 years. Kita nyo, isang angel lang, may dalang posas. Dinaklo din dato. Pa! Dinuksa ka lang. Pa! Kaya kung impose pa ng Diyos ang kanyang power, no contest, isang anghel lang eh, napusatan si Satanas eh. May pinulong. After 1,000 years, inilabas ulit. Sabi yan, labas ulit yan. Bakit to, sir? Kailangan mo yan eh. Kailangan ko yan. Para subukin ulit yung mga tao nito. Para i-purify yan. Pasulit sa Satanas. Maybe for 10 years ng gulo. Ang dami ulit na daya. Kasi si Satanas nag-expose ng mga hindi man sa Diyos. Bakit inaalaw ng Diyos sa mga kulto? Mga false religion. Bakit inaalaw ng Diyos yun? Kung ang buong Christian, kung ang buong religion ng mundo, Christianismo lang, hindi mo alam dyan kung sino totoo, hindi. Bakit inaalaw na yung false religion? Kahit Christian din ang pangalan. Parang magnet yan. Yung mga kaumay nila, lalabas yun. Ay, hindi na lang kami. Walang tayo din doon. Hindi na lang kami. Para silang magnet. Yung kauri nila, pumunta doon. Hindi sila niniwala ng Diyos Jesus. Diyan kami! Diyan kami! Kaya mayroon mga false religion. Yung mga hindi totoo, doon pupunta. Bakit? Dahil kahit pa paano, may mga discipline din naman ng mga religion eh. Nagtuturo rin naman ng totoo yan eh. Mali nga lang mga major doctrine. Eh kung walang religion dito, pag hindi plano ng Diyos yan, ang gulo ng mundo. Eh kahit pa paano, yung mga religion, kahit mga matay tao, hindi mo gagawin, nagkagano pa rin yan eh. You see the sovereignty of God? God is sovereign. Diyos hindi nakaganon. Pero wala na meron. It is sovereign. Pag sabi niya sa verse dyan, they come out from us because they are not belong to us. O, dito sa atin, sino ba lalabas dito? Pwede kang lumabas dito, punta ka rin sa katulad dito. Pag lumabas ka dito, punta ka na sa iba. Sa totally mali. Umalis ka sa born again church for a personal reason na malayo na bahay mo o ganito, gano'n, whatever. Pupunta ka rin sa born again church. Hindi na punta ka sa Hinduism. So, kaya po tayo ay pinag-pray ng Diyos. Magbago ang Christian, God, the Father is the Lord. Pagka matagal ka ng Christian, magsuka na, saglalo ka na, the Father is yours. Ikaw na lalabang, ngunit nandun siya. God will equip you and strengthen you. Parang si Brady Rhodes. Kilala niyo si Brady Rhodes? Hindi niyo kilala si Brady Rhodes? Trader din natin pa kayo. Lahat ng kaalaman ni trader, babaksa rin natin. Binigay pa kayo lahat. O yan, yung gagawin ko. Yan. Kasi malakas yung palaban. Huwag kang nagdidiligay.
Nahiya ko din ganyan. Minsan, pag nagkakita ka lang, after 3 months of training, di ba pagdating ng laban, ladies and gentlemen, kasi naibuhos na ni Freddy Rhodes yung kanyang, alam, Pride of the Philippines, ang umakyat si Freddy Rhodes. Pero ba, ang lalaban si Freddy Rhodes? Hindi, si Pacquiao. Pero nandun siya para suportahan si Pacquiao. Bigyan ng mga instruction kung ano dapat gawin. Ganon din pag matanda ka ng Kristiyano. The battle is yours. Hindi na sa Lord. Pero andun siya. Gabayan ka, bigyan ka ng lakas. Lahat ang kailangan mo. Kung baga, ponsa lang siya. Yan po yun. Kaya mga battle natin, dapat hinaharap natin. Pag mabigyan ng kalaban, ditawagin mo ang Diyos. Pag di mo kaya, ay bigay mo sa Diyos. May battle, only belongs to God. Kung naman kukunin, mahirapan ka. O kasi, ang battle na yun nasa atin. Para tayo mag-bless, gawin mo pinagawa sa iyo ng Diyos. Hindi yung gagawin mo na, ayaw mong gawin mo ng blessing. Dapat ka humakbang sa faith, ayaw mo humakbang sa faith. May gusto ka kay Petra, gusto mo si Petra ba ng mga Petra? Sabi mo, I love you, sabay takbo. Kasi nahiya ka. So, yung po yun, ano pa rin, na pagkahuli na battle is the Lord. Ano na prayer ng mga tumanayan. Hindi na prosperity pasyado. Lord, give me victory sa mga kaming battles in my life. Hindi ibig sabihin, hindi na sila nasalangin ng mga basic needs. Give me victory sa aking present situation. At iba mga naging victorious na Lord, give me more place to conquer. Kasi, alam na lang ito and give me more people to conquer. Give the nation to conquer, to be mission. By your word. Ayun na mga prayers, no? Hindi ko dinanong, salamat sa Panginoon, nagbigay sa akin ng bag. Nagbigay sa akin ng cellphone, tama yun. Yan ang mga ng baby Christian. Do it! Share nyo! Labas niya! Huwag itago niya para may courage yung iba. Yung mga dumana sa gano'n. Thank you, Lord. Nabigyan mo akong dito over dito sa pinunong ito. Over sa pinunong ito. I can see demons in people. I can see demons in situation. And I can see demons in religion. No, ako po nagtatrabaho sa hotel. Ang posisyon ko po doon, quality control. Marami kami, mga dalawa o tatlo. Ibig sabihin, kami nagdidesisyon kung sino sa sisi yung ibang. Kung sino sa... Kasi meron sisi yung minsan, magkasaliwa yung tukay. Pag na-ibenta mo yun, pag na-report ka, nilanggal ka, o meron sisi na apatapaan. Meron sisi, walang balahibo. Kaya, tinitingnan ko mabuti yun. Yung mga, libo-libo yun. Sa Golden Country Farm, sa mga Harvard City. Pag nagano ka na ng reject, hindi pwede. Gusto ang isa sa naging trabaho ng quality control. Reject. Nandun ako yun sa pagiging Christian. Sensitive ako sa karakter ng tao. Naging sensitive ako sa karakter. Not to judge. Ibig sabihin na division ko lang ng pagkatao ng tao. Pagkatao ng tao. Plus, meron kang bunugan, movement at galaw na manilisem lang agad eh. Kaya, ngayong last days, magpakalago tayo, kapatid.
sa pamilya. Na let us glorify God in every moment of our life sa lahat na ating ginagawa. Maging thankful po tayo. Lalo na yung mga natayo dito sa pulpito. Maging sensitive kayo. Yung po yung people pa. Full-time order ako. Hindi napuntahan akong bahay. Hindi cancer sa bahay. Hindi cancer sa bahay. Nahingahan ako. Nung nahingahan ako, nangating ilong ko. Pagkatapos noon, nanghina. Biyernes yun. Nanghina ako, tuloy-tuloy na pangilina. Janitor ako ng church. Hindi ko masyadong may galaw yung ano. Pag-linis. Nanghina talaga ako. Natakot ko yun. Tinawasap ko yung pastor namin, nagpapalit ako. Tapos ako ganun pa rin. Sinikap ko dumalang ng umaga. Nangyayari sa namatay na yung tao eh. Namatay na yung tao. Yung officer rin ako ng people. Umatin ako ng people. Doon sa present worship, ang puntos pa lang dito. If we are sincerely worshiping God, without intention na o mga performance or place, ginagawa-worship ako. Sa sincerity ng worship leader, at lahat ng people na kami nun, lahat kami nag-worship na. Pinagaling ko ng Diyos through preaching, nagpapagaling, through the present worship. Nanghihina talaga ako nun eh. Kaya ito pala ito sa mga worship leader, kaya lagi ko ito binabanggit. Wala dito mag-perform na. Yung mag-a-attract kayo ng attention para sa sarili. Magpapasalikat kayo, papasalikat tayo. God take that spirit. Laman nyo. Matuto tayo magtambi natin sarili. Bakit? Kasi isa dyan sa audience, may cancer eh. Kailangan pagalingin ng Diyos eh. Yung isa dyan, magpapakamatay na pala. Tapos, magpe-perform tayo rito. Papakikilas tayo para ourselves. Huwag natin gagawin yan dito. Walang makakatayo yan dito. Kung si Baez o si Leader, kung ganyan ka, hindi ka makakatayo dito. Hindi ka nagbabago. Unless, aminin mo, mga pulo na leader, patawarin mo. Susunod, pipigilin mo natin sa sarili. Tingnan nyo, because of that sincere praise and worship mga kabataan, biglang dumating ang praises ng Holy Spirit, ang tindi, biglang hinipo ako sa bato. Ang lakas! Kita nyo yung sincerity ng worship, yung talagang glorify natin ang Diyos. Bumaba ang Holy Spirit, pagdating nito, bigla ako lumakas, nawala! You see, nagagawa na parang puso natin tapos sa talagang ginagawa. Hindi natin, ini-impose sarili natin. Paalala ito, huwag mong gagawin yan. Hindi kayo makakatayo dito. Unless magbago kayo. Tayo. Magbago ka. Hindi. You will not be here to stand forever. Yan, sinasabi ng Panginoon, ayaw ko ng ganyang mga tao. Mga nag-perform for themselves. Matuto po tayo. Pero yung naligtas ako sa karako, baka nga kamatayan pa rin. Kasi patuloy ako nangihina eh. Nangihina eh. Hindi ko magalaw ng natakot talaga ako. You see, dahil sa true praise and worship, true dedication, nagpe-praise and worship,
bumagsak ang Espiritu Santo. Yun ang kailangan dito eh. Iba rito, maaaring hindi na alam kung ano gagawin eh. Sino kailangan nila? Holy Spirit presence! Word of God! Hindi tayo! Lagi ko na yung sinasabi pag ako na discern nila. Prepare. Huwag na ka pumunta dito. Hindi mo kailangan. Kung ikaw naman, prepare ka rito. Pasay ka. Huwag ka pumunta rito! Hindi namin kailangan. Mabigat yan. Na, kasi gusto ng Diyos makalaya tayo lahat eh. Tuwa-tuwa ako noon mga kapatid. Pero pahinga ako, namatay na yung tao. Namatay ko yung tao. Pero nahingahan ako, nakakita kagad yung ilong ko. Pinagaling ako ng Diyos at pinalaya. True, sincere, praise the Lord. Gawin po natin yan. Paalala po yan ha. Mature na tayo, kaya na tumanggap ng mga hardword. Sundalo ka. Kung hindi, mga balik ka ng Diyos sa grade 1. Mga sundalo nga, kung nagsasalita, lakas mo eh. Sabi pa ng general, I can't hear you. I can't hear you. Kaya hindi na po kurgata ko ng sundalo, oras ng teaching, gagano-gano. But lumagulog na sa kanyang sisikil na. Nalaman sa sundalo, lumagulog ka po 2 days. Lumagulog siya. Ngayon, kapat! Balik sa sopuan, hindi na baho-baho na. Tuloy na. Sundalo yun. Ano yung tatampo? Pagka ginagawa ng general mo, pag nahuli ka ng kalaban mo, babalatan mo, hindi ka paano. Ilulublob ka yung ulo mo sa tubig. Pag mamatay ka, may niyawag pang mga niya sa pulso mo. Ayaw mo umangin? Kailangan ka may military yan. Mamatay na. Taas. Akala ka na naman. Tatapat ka ba? Ang senior rin dapat mga superior, anong plano? Hindi ko po na. Lugli! Tignan yung nakakapit na militero eh. Mamatay na! Buti nga, nilalublog ka lang eh. Buti nga, nilidyo ka lang eh. Buti nga, pinagsabihan ka lang eh. Yung mga sundalo, ginawa. Sundalo sila eh. Kaya willing to die for that one. Ang mabigat pa nun, yung spy ng Budyo, nahuhuli sa ito. Pag mamatay na, pinatapos, pag siya, bahal pa ng karoon. Hindi pa karoon sa spy ng babae. Hindi bumigay ng ako. Hindi naman inaamin ng mga Israelite na spy namin yan. Hindi. Tapos nakahuli sila ng maraming kalaban nila sabi nila. Pareha yung babae ka ito yung mga 100 soldiers na nahuli namin. Mahalaga pa rin siya. Inamin na nila, mga spy na namin na po, pero ito yung nahuli namin 100 soldiers nyo, sige, iuwi nila, palabasin nila. Napanood na yung kung yung babae. Hindi ka bumigay. Mga dapat o soldiers ni Christ. Hindi bigay sa mga. So, paalala yan sa atin. God is sovereign, kaya pinadaan tayo sa mga circumstances ng buhay. Pag nandito tayo, give the word of God and give let the manifestation of the Holy Spirit flow. Hindi natin alam, halimbawa lang ito, ha? Kasi ito na, bakit ito, hindi na naman, o ano ba ito? Because of your sincerity sa pagpupito, sa pagpapakaw dito, kumili sa mga hindi mo na ligtas. Yun tayo! Amen ka! Kasi iba, minsan makakit sa ito, iba, meron mo, pwede mo papamatay na eh. Tapos kung papamatay mo ito, maayos ka rito, God will touch you.
Hindi daw po natin yan. At kung meron tayong ganyan, amin natin yung pasawa ko. Pero lumakas yung video. Oo nga. Hindi na po. Awal terang natin, hindi na yun. Tulungan mo kung matigay na aking sarili. Let God and you glorified. Pero kung naman yun, then, glorified ko mga kapatid. Let God will use us mightily. Pero lang yun eh. Ngayon, bilang sovereign, at least nalaman natin ang stage sa mga buhay. May mga ganon. Kaya handa po tayo. Diyos lang, hindi pwede maging demonyo. Anghel na, hindi demonyo. Tao na rin ugali demonyo. Diyos lang, hindi pwede maging demonyo. Pag ugali demonyo. Father, Son, and Holy Spirit. Doon ka nakakapit. Doon ka nakakapit. Ilang presyo tinaydor kayo? Dahil si Jesus tinaydor na kaibigan. Pag nakakabit mo pa kayo, ay paano kung hindi ka handa? Hindi ka handa. Of course, hindi malang ng tao gano'n. Bakit pa rin tao? Sumubutin tao. Kahit ano gawin mo, mananatili anak ng Diyos. Wala lang po ito. Ganyan po tayo piniprepare ng Diyos para hindi tayo ma-surprise sa buhay. Kung hindi, puro surprise ang abutin mo eh. Yung napakinggan mo, tuloy sa tayo, amin na po. Nagpapadala siya ng pera eh, sa pamilya niya eh. Kaibigan niya eh, hindi ko rin binibigay. Nung pinuntahan niya eh, galit pa. Yung mga tao, galit pa. You see? Surprise! Surprise! Bakit? Hindi mo kasi alam. Diyos lang, hindi pwede maging demonyo. Saka yung mga tunay na Kristiyano. Hindi pwede maging demonyo. Dahil katulad sila ni Kristo. So, ngayon, yung unti-unti nang pinapalam sa atin ng Diyos ang kanyang sovereignty. Pero, paano ba yun? Hindi ko pa kayo martir. Tatagapin ba? Kung martir ka pala, makapatay ka sa pag-ibig mo, tatagapin mo. Ha? O, hindi mo kasagot si Bayo. Sampu lang yun. Buhay, kung martir ka pala, asan si Buhay dito? O, patay ka sa pagliligot, tatanggapin mo. Ganun ba? Ha? Ayun, ganun maganda. Ganun maganda. Kaya, at least, balance. Kahit kailan, hindi tayo magpugalan ng mundo. Mananapin tayo galing tao. Kaya, mag-iingat po tayo. Batay natin po sa galing. Yung mga hindi, pag hinira ng kapwa, hindi galing naman po so, ipakita natin ang truth ng Holy Spirit. Sila mag-ugali ng masama. Kundi, by the grace of God, the character of Christ, ang kanilang ipagkikita. So, magsulit ka po tayo. Ngayon, dahil ikaw ay victorious na, ang prayer na ng mga dumaan dyan, ng mga Lord, meron pa bang sasakutin? Meron pa bang lugar na ginamang prayer no? Hindi lang ang blessing na ako. Saan pa ako pwede mo na gano'n? Kasi victorious nila. Nakita na nila ang pagkutihan sila magiging manatiling tulad ng Kristo. O tayo po natin po. Ngayon po tayo na tayo manalangin. Alisin niyo. Mag-concentrate tayo sa Panginoon na hanggang tayo sa Panginoon, mamanifest ang kanyang Espiritu sa atin.
Salamat po Lord sa isang narinig. Hallelujah. Bisa wala kami sa kalimutan namin ng mga galaw. So, sa Atty. again,